Mama Colleen, tama ba na dahil hindi mo maibigay ang gusto ng partner mo, dapat humanap na siya ng iba? Mama Colleen, itago mo na lang po ako sa pangalang Hana. Dear Mama Colleen, again, ako po si Hana, hindi ko tunay na pangalan. Meron po akong live-in partner na itago na lang po natin sa pangalang Eric. 4 years na kaming nagsasama. Mahal na mahal. At sobrang saya ng pagsasama namin, Mama Colleen. Dinaig pa nga ang love team sa telebisyon na akala mo hindi matitibag. I am also one supportive partner. Tipong kahit gamer siya, hindi siya issue para sa akin. Dahil napaparamdam naman niya sa akin na priority pa rin naman niya ako. In short, hindi ako KJ o killjoy na partner, ika nga. Kung ano ang hobby niya, kung ano ang hilig niya, suportado ko siya 101%. Sana all. Kaso, isang araw nung nabisi siya sa paglalaro niya ng GTA, online game po ito, biglang ilang araw niya na po akong hindi pinapansin. Oh no! Sabi ko, anong nangyari? Bakit bigla na lang siyang hindi namamansin? Yung tipong magkasama nga kami sa iisang bubong, pero parang hindi ko siya nararamdaman. Oh no! Mama Colleen, bigla na lang po siyang nanlamig sa akin. Bigla na lang po siyang hindi namamansin. Hanggang sa dumating yung araw nga na nakikipaghiwalay na lang siya bigla. Hinihiling niya na palayain ko na raw siya. Nasabi ko, anong nangyari? Bakit bigla ka na lang nagdidesisyon ng ganoon? Oh no! Sabi niya, nagkukulang na daw ako bilang live-in partner niya. Yes, I am 20 years old. He is 22 years old pa lang. Alam ko bata pa kami sa larangang ito, pero syempre hinaharap pa rin namin lahat. Nagmakaawa ako, umiiyak gabi-gabi, nakikiusap na wag niya akong hiwalayan. Isang araw, umalis siya at kinabukasan na po siya umuwi. Hindi ko alam saan siya galing, pero napapaisip na ako noon na baka may iba na siyang pinag-iinitan o pinagkakaabalahan. Oh no! Hanggang sa kinabukasan nga sa kanyang pag-uwi, nakita ko po na may picture ng ibang babae sa wallet ni Eric. At yung picture namin, wala na doon. Sabi ko, ganun kadali na ipagpalit niya ako sa iba? Dahil sa pagkukulang na sinasabi niya? Na kung tutuusin, kung mahal niya akong tunay, pwede naman sana naming ayusin. Pwede ko actually punuan yung kulang na yun. Pero bakit bigla na lang hahanapin niya lang sa iba? Agad-agad na hindi man lang ako kinakausap. At nalaman ko nga na nung gabi na hindi nga po siya umuwi, nagkita pala sila nung babae na nakita ko sa wallet niya. At yes,
may nangyari na po sa kanila maraming beses na. Sobrang sakit, Oh no! lalo na nang mabuksan ko yung Instagram niya at tumambad sa akin ang lahat ng picture nila na nasa hotel pa sila. Oh no! Ganun niya kabilis itinapon yung 4 na taon naming pagsasama. 4 na taon kumpara sa 1 linggo pa lang nilang pagkakakilala ng babaeng yon. Mama Colleen, sobrang sakit nang malaman ko na sa kabila ng pagiging hindi ko killjoy na partner, nagawa pa rin akong iputan ni Eric. Actually, sa amin pa din naman siya umuuwi. Sa akin pa rin naman siya umuuwi. At oo, tuloy pa rin sila sa pagkikita ng mga ilang buwan nung babae niya. At opo, tinitiis ko pa rin dahil nga mahal na mahal ko siya. Pero isang araw, may inamin si Eric sa akin. Inamin niya na baka nabuntis niya na raw yung babaeng kinikita niya. Oh no! Pagkarinig ko noon, sobrang bigat sa pakiramdam. Na parang sinabugan ako ng dinamita. Oh no! At na-confirm nga na buntis yung babae. Anong ginawa ko? Nagparaya na lang ako. Opo, Mama Colleen. Nagparaya kasi mas nanaig po sa akin na ayokong lumaki yung anak niya sa babae na walang tatay. Sa totoo lang, matagal niya na po kasing pinapangarap na magka-baby kami. Pero hindi ko kasi maibigay pa sa kanya yon dahil aminin ko, ayoko pa rin po talaga na magkaanak. Kaya kinausap ko siya at yung babae. Ako na mismo ang nagsabi at nagbigay ng blessing na sige, magsama na kayo. Magsama na kayo ng tuluyan. Dahil ayoko na magkaroon ng bata na walang kikilalaning ama. Sabi ko pa, mas magiging masaya ako kung buo ang inyong pamilya. Kahit ngayon na durug na ako, kahit gustong-gusto ko siyang ipaglaban, hindi ko na rin kasi kaya. Hindi ko na rin kaya na makita siya na nahihirapan at naguguluhan sa kung anuman ang desisyon na dapat niyang piliin at kung sino ba ang dapat niyang piliin sa aming dalawa. Kaya Mama Colleen, ako na lang ang nagparaya, lumayo kahit na sobrang sakit pa rin sa akin. Mama Colleen, ito po ang aking kwento. Muli, ako si Hannah. And this is my heart to heart with Mama Colleen. Real talk! Masakit naman po talaga ang magparaya. Pero kung nais mo rin talaga kasi na lumaya at mas lamang na talaga ang sakit kesa sa saya, yan talaga ang best na dapat mo nang gawin. Palayain siya para lumaya ka na rin ng tuluyan sa sakit. And admitting also our fault. Bakit pinili niyang sumama sa iba? I know, mali po na hinanap niya sa iba ang isang bagay na hindi mo maibigay sa kanya, which is yung anak. Somehow, ibe-blame ng tao si Eric din na bakit ka ba ganyan, tol? Pero hindi kasi natin din talaga siya masisi siguro. Mali lang yung naging paraan kasi kailangan parang dapat pa na may masaktan. Oh no! Diba? Pero if you're gonna dig deeper, again, pangarap niya kasi. Pangarap yung pinag-uusapan, pangarap
na magkaanak, pangarap na hindi mo maibigay sa kanya. But again, we are not tolerating this guy. Klaruhin ko lang. Kaya nga sabi ko, mali ang naging proseso kasi may nasaktan. Na kung tutuusin po, sana, bago siya rumelasyon, gusto mo yun? Bago siya makipagrelasyon, diba? Sa iba, inayos niya muna kung ano yung problema sa inyong dalawa. Kumbaga sana tinuldukan niya muna ang sa inyo totally bago niya simulan ang relasyon niya sa iba. Totally yun, totally. Ang arte ko today. Diba? Kumbaga, come out clean. Hindi yung pagsasabayin mo, then pag-alanganin na, tsaka kaaalis. Parang ang nangyari kasi, kay Hana, na hit and run po siya, mga kaibigan. Diba? Matapos sugatan, tinakbuhan. Matapos niyang busugin, pakainin, sinakmal pa rin. Ganun yung feeling ngayon ni Hana na nakakainis, diba? So, may pagkukulang si Hana. Sige, sabi ni Kuya, hindi niya maibigay yung anak na pinapangarap ni Eric. Pero, pumayag naman siguro si Eric, diba? I'm sure, kinlaro mo naman ito sa kanya, Hana, diba? And I believe na kung mahal ka ng tao, willing kang antayin sa panahong handa na siya na ibigay sa'yo ito. Na kung hindi ka willing mag-antay, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Hindi mo siya ganon kamahal. Selfish ka. Kasi gusto mo lang yung komportable ka. Paano naman yung partner mo? In a relationship, you can, pwede kayong mag-meet halfway . Pero kung ang gusto mo, 3/4, sa kanya 1/4 lang, that is unfair. Diba? So, Hana, okay na yan. At least, diba? At least, naging masaya ka rin naman sa loob ng 4 na taon. Pero baka hindi talaga siya ang para sa'yo. Tama na you let go, kasi baka hindi talaga siya ang tamang tao for you. Maniwala ka na kaya ka inilayo sa kanya. Kaya mo nalaman yung panloloko niya. Kaya siguro nakabuntis siya ng iba. Kaya mo nararanasan na masaktan sa taong yan. Para lang ihanda ka sa next chapter ng buhay mo. Kasi ganun talaga. Minsan, kailangan nating masaktan para lang meron tayong matutunan. But I hope huwag mong sisihin ang sarili mo. Again, if the person truly loves you, he will respect your decision at mag-aantayan sa panahong handa ka na. And lastly, ang babata nyo pa. Real talk lang. 20 ka? 22 siya? Ba't namamadali? Kaya na ba niya? Kaya niya na bang buhayin ang bubuuin yung pamilya? Naiintindihan ko, sobrang gets na gets ko kung bakit ayaw mo pang magkaanak. Kasi totoo naman, you are just 20. Kung tutuusin, ine-explore mo pa yung 20s mo . Diba? Kung tutuusin, hinahanda mo pa hindi lang yung physical na pangangatawan mo but also your emotional . Kasi tama yan, tama yung ginawa mo. Diba? Tamang-tama yung decision mo. Na bakit ka mag-aanak? Bakit mo ibibigay yung anak na hinahangad niya? Kung ganyan na hindi ka pa naman talaga handa emotionally. Let's say physically you are ready. Nasa tamang edad ka na 20 years old ka na . Diba? You are ready. Physically. Pero ito paalala lamang po sa mga nakikinig ngayon. Ang pag-aanak po, hindi lang yan basta jug-jug, may mabubuo, manganganak tayo. Hindi lang ganun yan. Maisipan nyo mag-anak, mag-aanak agad. Madali lang talaga yon. Lalo na kung buntisin ka, lalo na kung hindi kayo katulad ng iba na hirap magbuntis, diba? Pero always remember this, na kapag ka nag-decision po kayo na mag-anak, magpamilya, hindi ka lang dapat physically ready. Kasama po niyan, emotionally, mentally, lalo na
financially. Okay? Tama na po, wag na tayong dumagdag sa populasyon ng mga taong nakadepende lang sa four-piece. Wala akong against ha, sa mga nakadepende sa four-piece. Pero ang akin lang, nakakalungkot kasi ang daming anak ng anak. Pero wala na nga pangkain, anak pa rin ang anak. Tapos wala namang ginagawa, hindi nagtatrabaho, idedepende lahat sa gobyerno. Diba? So tama lang, maging smarte po tayo. Kasi at the end of the day, hindi lang sarili natin ang iisipin natin. Iisipin din natin kung ano yung future na pwedeng maibibigay natin sa magiging anak natin. Maging matalino po tayo. Madali lang mag-anak, madali lang magbuntis para sa iba. Pero yung obligasyon, it comes with great responsibility. Alright? So yun lang, na-real talk tuloy. Sabi, Mama Kulin, nananahimik kami dito, dinamay mo kami. Diba? So yun, sabi nga ni Ann, sa isang nagbubuo ng pamilya, mag-usap, magplano kayong dalawa. O diba? Pagpaplano is the key. Kaya mo na. Oo, karir ka muna, be. Huwag ka munang mag-love life. Sabi niya, Mama Kulin, take note. Kahapon niya lang po nalaman na di pala talaga hindi buntis yung babae? Ano ba yan? Matatapos na ako, biglang may pahabol ka dyan. Sige. So, anong plano niya? O, may pahabol po siya, mga kaibigan. Whatever it is, nagawa niyang mag-cheat during your relationship. Pag-usapan nyo kung ano ang dapat na maging decision nyo. But for me lang, nag-cheat kasi during. Okay?